Noong unang panahon, sa isang maliit na bahay sa kakahuyan, masayang naninirahan ng isang mag-iinang kambing. Ang kukyut ng mga munting kambing na para silang mga laruan. Mahal na mahal ng inang kambing ang kanyang 7 anak. Protektado niya sila mula sa mababangis na hayop sa gubat. Isang araw, bago siya umalis ng bahay upang maghanap ng pagkain, tinawag niya ang mga munting kambing. Mga anak, pupunta ako sa kagubatan. Huwag ninyong pagbubuksan ng pinto ang sinuman. Kung may lobo na makakapasok sa bahay, kakainin niya tayo ng buhay. Mapanling lang siya, kaya niyang magpanggap upang makapangloko. Paano po namin siya makikilala? Ang lobo ay may magaspang na boses. Ako naman ay may malambing na boses. Sa paglabas niya, may naalala ang inang kambing. Ay, sapa, ang mga paa ng lobo ay maitim at ang sa akin ay puti. Makikilala niyo rin siya sa kulay ng paa. Huwag ka pong mag-alala, nanay. Mapaprotektahan namin ang aming sarili. Maasahan mo po kami. Isa-isang hinalika ng ina ang mga anak at nagtungo na sa kakahuyan. Mula sa malayo ay pinapanood sila ng lobo. Nang makaalis na ang inang kambing, naghintay siya sandali. Pagkatapos ay lumapit siya sa bahay at kumatok sa pinto. Sino po yan? Mga munting kambing, buksan niyo ang pinto. Narito si nanay. May dala akong pagkain. Ngunit nahalata agad ng maliliit na kambing ang magaspang na boses ng lobo. Hindi nila binuksan ang pinto. Hindi ka namin nanay. Maganda at malambing ang boses ng nanay namin. Ikaw yung lobo. Hindi mo kami malaloko. Nainis ang lobo dahil hindi niya nalinlang ang maliliit na kambing. Kaya nagpunta siya sa tindahan, bumili ng tisa at kinain ito. Medyo lumambot ang boses niya. Kaya bumalik siya sa maliit na bahay at kumatok sa pinto uli. Sa pagkakataong ito, nakipag-usap ang lobo ng may banayad na boses. Mga anak, buksan niyo ang pinto. Narito si nanay. May dala akong pagkain mula sa kagubatan. Nang marinig ang malambing na boses, naisip nila na baka ito na ang kanilang nanay. Pagbubuksan na sana siya ng pinto nang sumigaw ang isa sa kanila. Teka, tingnan natin ang paan niya sa ilalim ng pinto. Nang sumilip sila sa ilalim ng pinto, nakita nila ang itim na mga paa ng lobo. Sumagot sila nang hindi binubuksan ang pinto. Hindi ka namin pagbubuksan ng pinto. Hindi itim ang mga paa ng nanay namin. Puti sila. Ikaw ang lobo. Galit na umalis ang lobo. Nagpunta naman siya sa panaderya. Nagulat ang panadero nang makita ang lobo sa harapan niya. Vegetarian na ako ngayon. Tinapay na ang kinakain ko. Maaari mo ba akong bigyan ng harina? Lumabas ang lobo sa panaderya na may dalang maliit na sako ng harina. Nang malapit na siya sa bahay, binuksan niya ang sako at binuhos ang harina sa mga paa. Ngayon, ang mga paa niya ay puting-puti. Kumatok siya sa pangatlong beses. Mga anak, buksan niyo ang pinto. Narito si nanay. May dala akong pagkain para sa inyong lahat. Patingin nga ng mga paa mo kung ikaw nga si nanay. Pinakita ng lobo ang mga paa niya na may harina. Nang makita nila ang mapuputing paa, naniwala na sila at binuksan ang pinto. At ano ang tumambad sa kanila? Nakatayo doon ang gutom na lobo. Hindi nila alam kung anong gagawin. Nagtakbuhan sila at sa takot ay sumisigaw sila. Tulong! Tulungan niyo kami! Huwag na kayong magsayang na oras. Uhulihin ko kayong lahat. Ang isang maliit na kambing ay nagtago sa ilalim ng mesa. Ang pangalaway sa kama. Ang pangatlo'y pumasok sa tsimenea. Ang pang-apat ay nagtago sa kusina. Ang panglima'y pumasok sa aparador. Ang pang-anim ay sa likod ng kurtina. At ang pang-pito ay sa higanteng orasan sa dingding. Ngunit mabilis ang tusong lobo. At isa-isa niya silang nahuhuli kung saan man sila nagtatago. Tago, dali! Hali kayo dito. Huwag na kayong tumakbo. Mauhuli ko rin kayong lahat.
Busog na siya kaya sumuko na siya sa paghahanap at lumabas na. Ang isa na hindi niya natagpuan ay ang nagtatago sa orasan. Doon sa malaking bakuran na hindi masyadong malayo sa maliit na bahay, nahiga ang lobo sa ilalim ng isang puno. At nakatulog siya. Naghihilik pa. Maya-maya, nakauwi na ang inang kambing. Nang makita niyang bukas ang pinto, alam niyang may hindi magandang nangyari at nag-aalalang napasigaw. Naku! Ang mga anak ko! Pagpasok niya sa bahay ay nasindak siya. Nakabuwal ang mesa at mga upuan. Punit ang kurtina, magulo ang kama at nasa sahig ang mga unan at sapin. Hinanap niya ang maliliit na kambing, ngunit wala sila kahit saan. Tinawag niya ang mga pangalan nila, ngunit walang sumagot. Sa wakas nang tawagin niya ang huling pangalan, saka lang siya nakarinig ng munting tinig. Nasa loob ako ng orasan ni Lola, Mami. Tumakbo ang nanay sa malaking orasan at nilabas ang kanyang anak doon. Nagyakapan ng mag-ina. Umiiyak na kinuwento ng munting kambing ang pangyayari. Nagpanggap ang lobo. Akala namin ikaw kaya binuksan namin ang pinto. Kinain ng lobo ang lahat ng mga kapatid ko. Labis na nagdalamhati ang inang kambing sa sinapit ng mga anak. Kasama ang nag-iisang natirang anak, lumabas sila ng bahay. At doon sa bakuran na pinwestohan ng lobo, nakita nila ito na tulog sa ilalim ng puno. Sa lakas ng hilik niya ay gumagalaw pati ang mga sanga ng puno. Saglit na pinagmasdan ng inang kambing ang lobo. Napansin niya na sa loob ng tiyan nito ay may kung anong gumagalaw. Mahabaging Diyos! Buhay pa kaya ang mga anak ko sa tiyan niya? Nakaisip siya ng plano at inutusan ang bunsong anak. Tumakbo ka sa bahay at kunin mo ang karayom, sinulid at gunting. At kasabay nun ay nangolekta naman ng ina ng 6 na malalaking bato sa paligid. Pagbalik ng maliit na kambing, ginamit ng inang kambing ang malaking gunting upang hiwain ang tiyan ng lobo. Nakita niya agad ang isa sa kanyang mga anak at paisa-isang naglabasa ng mga maliliit na kambing. Lahat sila ay buhay at malusog. Tuwang-tuwa ang inang kambing. Niyakap ng mga munting kambing ang inang sumagip sa kanila. Nanay! Nanay, mahal ka namin! Mahal ka namin! Lahat sila ay puno ng kagalakan. Aking mga munting kambing, ligtas na kayo. Maingat na nilagay ng inang kambing ang tinipong mga bato sa loob ng lobo. Pagkatapos ay tinahini ang tiyan nito gamit ang karayom at sinulid. Sobrang lalim ng pagkakatulog ng lobo na di niya ito nararamdaman. Ni hindi nga siya gumagalaw. Tahimik namang lumayo ang mag-iinang kambing. Nang magising ang lobo, saka lang niya naramdaman ang masakit na tiyan. Naisip niya na baka ito ay dahil sa napakaraming kambing na nakain niya. Nauuhaw siya, kaya pupunta siya sa ilog para uminom ng tubig. Habang naglalakad, nag-uumpugan ng mga bato. Ay, ang bigat ng tiyan ko. Para bang lahat ng kambing na nakain ko ay naging bato. Para makainom ng tubig, kailangan niyang lumuhod. Pero dahil sa sobrang bigat ng mga bato, nawalan siya ng balanse at nalaglag sa tubig. Tulungan niyo ako. Nalulunod ako. Tulong. Sumisigaw siya pero walang tumulong sa kanya. Hindi na niya nakayanan ang bigat ng mga bato, kaya lumubog siya sa malalim na ilog. Nang makita ng mag-iina ang nangyari, tumakbo sila sa ilog. Hindi na siya lumutang! Wala na ang lobo. Mabuti nga. Wala na tayong problema! Patay na ang lobo. Hawak-hawak ng kamay, nagsayawan sila at nagtalunan. Mula sa araw na yon,
Masaya at tahimik na namuhay ang mag-iinang kambing sa kanilang maliit na bahay sa kakahuyan. Noong unang panahon, sa isang malayong lupain ay may isang butihing mag-asawa. Isang araw, may mabuting balitang hatid ang babae sa kanyang asawa. Siya ay nagdadalang tao. Lubos na natuwa ang asawa sa balita, kaya nangako ito na gagawin ng kahit ano para sa kanya. Isang araw, sinabi ng babae na nananabik siya sa ilang malutong na litsugas. Di ako matatahimik kung di ako makakakain ng masarap na litsugas mula sa hardin ng ating kapitbahay. Kaya nagpunta ang lalaki sa hardin ng kapitbahay upang tuparin ang kahilingan ng kanyang asawa. Ngunit hindi alam ng pobreng lalaki na ang kanyang kapitbahay ay isa palang mangkukulam na nagngangalang Camila. Walang sinumang nakakaalam na ang bruha ay 150 taong gulang na. Upang magmukhang bata, ang maaari lamang hawakan ni Camila ay mga ginintuang bagay. Kaya lahat ng kasangkapan sa bahay ay may ginto. Nilagyan niya ng ginto ang mga plato, kutsara at tinidor, mga garapon, lampara at maging ang inuupuan niya. Lahat ay nababalot ng ginto. Isang gabi, may kumatok sa kanyang pinto. Ito ay ang kapitbahay na humihingi ng ilang litsugas para sa kanyang buntis na asawa. Pinayagan siya ni Camila na kumuha sa hardin ng kahit gaano karaming litsugas. Ngunit sa isang kondisyon. Kung ang iyong anak ay may gininto ang buhok, kukunin ko siya. Hindi alam ng lalaki kung ano ang gagawin, kaya sumang-ayon siya at ipinagdasal na lang na hindi magkaroon ng dilaw na buhok ang magiging anak. Pagkaraan ng ilang araw, ipinanganak ng kanyang asawa ang isang magandang sanggol na babae na may malagintong dilaw na buhok. Pinangalanan nila itong Rapunzel. Parang alam na ni Camila na ang sanggol ay ipapanganak ng may dilaw na buhok. Kaya kinuha niya ang sanggol ayon sa napagkasunduan at inuwi sa kanyang tahanan. Inalaga ang mabuti ng bruha si Rapunzel. Palagi niyang sinusuklayan ang ginintuang buhok nito na lumalago sa bawat araw. Hindi kailanman pinagupitan ng buhok ni Camila si Rapunzel dahil kumukuha siya ng mahahabang hibla ng buhok. Niluluto niya ito sa mahiwagang kaldero upang maging ginto. Sa aking mahika, ang kanyang mahabang ginintuang buhok ay magiging totoong ginto. Dinala ni Camila si Rapunzel sa kagubatan. Gumamit siya ng mahika upang magtayo ng isang malaki at mataas na tore kung saan magiging ligtas ang buhok ni Rapunzel. Walang hagdan ang tore sa loob o sa labas. Mayroon lamang itong isang maliit na silid na may isang bintana. Mag-isa lamang dito si Rapunzel sa loob ng 18 taon, maliban lang kung bibisitahin siya ni Camila. Kapag bumibisita si Camila, tinatawag niya si Rapunzel mula sa ibaba. Rapunzel! Rapunzel! Ibaba mo na ang iyong ginintuang buhok! Mula sa bintana ay ilaladlad ni Rapunzel ang kanyang mahabang tinirintas na buhok. At doon nangungunyapit si Camila upang makaakyat sa tore. Nanay, bakit hindi ako makakababa upang makakita ng mga hayop at bulaklak? Ito lang ang tanging paraan para maprotektahan kita mula sa kasamaan ng mundo. Maraming mapanganib na hayop sa labas
at lahat ng uri ng masamang nilalang. Kung mapapahamak ka, hindi ko na kaya ang mabuhay pa. Isang araw, ang gwapong prinsipe ng bansa na si Rob na may kaparehong kaarawan ng kay Rapunzel ay nangabayo patungo sa gubat. Sa kagubatan, narinig ng prinsipe ang pag-awit ng dalaga at magiliw siyang nakinig. Ang tinig na yun. Napakaganda. Hiya! Tinuntun niya ang pinagmumula ng misteryosong boses hanggang sa marating niya ang tore na tinitirhan ni Rapunzel. Nang umawit ang dalaga sa bintana ng tore, agad umibig sa kanya ang prinsipe. Nilibot ng prinsipe ang paligid ng tore, ngunit wala siyang makitang pinto o hagdan. Maya-maya ay dumating si Camila, kaya't nagtago ang prinsipe sa likod ng mga halaman dahil alam niya na isa itong masamang mangkukulam. Naku po, si Camila yun ah. Ang mangkukulam, anong ginagawa niya rito? Rapunzel? Rapunzel? Ibaba mo na ang iyong ginintuang buhok. Niladlad ni Rapunzel ang kanyang mahabang tinirintas na buhok upang makaakyat si Camila. Sa sumunod na araw, bumalik ang prinsipe sa tore. Pagdating ay sinubukan niyang gayahin ang boses ng bruha at sumigaw siya mula sa ibaba ng tore. Rapunzel! Rapunzel! Ibaba mo ang iyong ginintuang buhok! Nanibago si Rapunzel sa boses na narinig, pero nilabas pa rin niya ang kanyang buhok. Mabilis na inakyat ni Prinsipe Rob ang buhok dahil nais na niyang makilala ang may-ari ng magandang tinig. Hiyat naman umakyat sa buhok. Natakot si Rapunzel nang makita siya. Sino? Sino ka? Paano ka nakarating dito? Ako si Prinsipe Rob. Naisip ko lang baka kailangan mo ng tulong dahil walang hagdanan at may mangkukulam. Hindi kita kilala. Sabi ng nanay ko, mapanganib na nilalang ang mga estranghero. Naku, umalis ka dito. Huwag ka mag-alala. Hindi ako mapanganib na tao. Nilalang, narinig ko lang iyong magandang tinig at nais kong makita kung ano ang pakay ng mangkukulam. Narito ako upang sagipin ka. Ang mga salita ng prinsipe ay nagpalambot sa puso ni Rapunzel at hindi na siya natakot pa. Miss Rapunzel, gusto ba bumaba sa tore kasama ko? Upang maamoy mo ang mga bulaklak, makapamasyal at makakita ng magagandang hayop. Maraming taon na ring ninais ni Rapunzel na tuklasin ang buhay sa labas. Kaya agad niyang tinanggap ang alok ng prinsipe. Mayroon akong ideya na makakatulong sa ating dalawa na makababa sa tore. Nang sumunod na araw, dumating si Camila. Nagulat siya dahil nakaladlad na ang mahaba at ginintuang buhok mula sa tuktok ng tore. Siguro ay natanaw na niya ako, kaya nilabas na niya ang kaniyang buhok. Kaya nagsimula ng umakyat si Camila hanggang sa tuktok ng tore. Maya-maya ay may narinig siyang kabayo. Pero naisip niya na baka mayroon lang manlalakbay sa malapit. Kaya hindi na niya ito pinansin. Nagpatuloy na lang siya sa pag-akyat dahil sabik na niyang makita si Rapunzel. Nang marating niya ang silid ni Rapunzel, ang laking gulat niya. Wala na doon si Rapunzel. Putol na ang buhok at nakatakas na siya sa tore. Ang ginto ko! Wala na ang ginto ko! Bakit? Rapunzel! Pinutol ni Rapunzel ang kanyang buhok at itinali ito sa isang bakal sa dingding ng tore. Kaya siya at ang prinsipe ay parehong nakababa ng tore. Mag-isa na lang sa tore, desperadong hinawakan ni Camila ang putol na buhok ni Rapunzel. Hindi!
Hindi na ito po pwede. Dahil naputol na ang buhok. Kailangan nakaugat itong buhok upang maging ginto. Samantala, sina Prinsipe Rob at Rapunzel ay dumating sa kastilyo ng prinsipe at ikinwento ng prinsipe ang lahat sa kanyang ama at ina, ang hari at reyna. Nabanggit naman ng hari na narinig na niya ang pangalang Rapunzel mula sa isang matandang magsasaka at kaniyang asawa. Kaya kaagad na dinala ng prinsipe si Rapunzel sa lumang bahay ng mag-asawa na sinabing nawala ng sanggol na pinangalan ng Rapunzel. Sa sandaling binuksan ng kawawang ina at ama ang pintuan at nasilayan si Rapunzel, nakilala nila siya. Anak ko, kinuha ka sa amin ng masamang bruha na yun. Napakaraming taon na lumipas. Sa wakas nakauwi ka. Kami ang iyong tunay na pamilya. Masayang-masaya si Rapunzel na makilala ang kanyang tunay na magulang. At ano sa palagay mo ang nangyari kay Camilla na naiwan sa tore ng walang ginto? Hahanapin kita, Rapunzel. Kailangan ko ang buhok mo na nagbibigay sa akin ng ginto. Noong unang panahon, sa isang malayong lupain, ay may isang magandang dalaga na ang pangalan ay Cinderella. Ilang panahon makalipas ang pagpanaw ng kanyang butihing ina, nag-asawang muli ang kanyang ama kay Lady Puffy. May 2 anak na babae si Lady Puffy na ubod ng yabang. Palaaway sila na kahit isang simpleng brush ay pinag-aawayan nila. Tumigil ka nga! Ano ba? Isoli mo sa akin yan! Ayoko nga! Isang araw, umalis ang ama ni Cinderella para sa isang malayong paglalakbay. Sinamantala ito ni Lady Puffy. Inatas niya kay Cinderella ang lahat ng mabibigat na gawain. Paglilinis ng bahay, pagsisibak ng kahoy, at pagluluto, na lahat ng oras ni Cinderella ay nakalaan na sa gawaing bahay. Sa kabila ng kanyang pagpapakahirap, pinagmamalupitan pa rin siya ni Lady Puffy. Mami, kadiri si Cinderella. Ayoko siya kasalo sa hapunan. Huwag mo din siyang papatulugin sa kwarto namin. Babangungutin kami. Narinig mo ang sinabi ng magaganda kong anak. Humanap ka ng ibang matutulugan sa atik. Ang kawawang Cinderella, napilitan siya na gawing kwarto ang maalikabok na atik. Mula sa maliit na bintana, tinatanaw niya ang hardin. At paminsan-minsan ay kinakausap niya ang puting kalapati. Kamusta, kaibigang ibon? Kik, kik. Sa pagdaan ng mga araw, habang nililinis niya ang bago niyang silid, nakilala niya ang 2 munting daga. Oh, may kasama pala ako sa kwarto. Hi, ako si Cheddar. At ako naman si Mozzarella. Ako si Cinderella. Alam ko, paborito niyo ang keso, diba? Sige, ikukuha ko kayo ng makakain. Yay! Yay! Gutom na kami! Hindi kami makapunta sa kusina, ilang oras na rin nakalipas. Oo nga, may nagbabantay doon na halimaw. Malamang yun ang pusang si Papu. Bukas ng umaga ay ipaghahanda ko kayo ng almusal. Kinaumagahan, tinungo ni Cinderella ang kusina. Di siya gumagawa ng anumang ingay. At nandun nga ang pusa na si Papu, nagbabantay sa butas, nakahanda ng hulihin sina Cheddar at Mozzarella. Tahimik na kumuha si Cinderella ng ilang pirasong keso upang iakyat sa atik. Kaso, nakasalubong niya ang mga anak ni Lady Puffy. Ano yung hawak mo? At saan mo yan dadalhin? Keso lang to, para sa almusal. Ma! Ninanakaw ni Cinderella ang pagkain natin!
Ninanakaw? Hindi ako kailanman magnanakaw ng kahit ano. Isa kang magnanakaw at sinungaling pa. Masama kang bata. Bumaba ang mga munting daga at nagtakbuhan sila sa kusina para takutin ang masusungit na magkapatid. Daga! Mami, may daga! Natatakot ako! Di lang isang daga, dalawa! Huhulihin na sana ni Lady Puffy ang mga daga nang may kumatok sa pinto. Dumating ang embahador mula sa palasyo. Ang kanyang kamahalan ang prinsipe ay naghanda ng isang marangal na pagdiriwang sa palasyo bukas ng gabi. Ang lahat ng dalaga ay inaanyayahang dumalo sa engrandeng sayawan na ito. Nang marinig ang tungkol sa sayawan sa palasyo, galak na naghanap ng maisusuot ang magkapatid sa kanilang kwarto. Nais ni Lady Puffy na maging maganda ang kanyang mga anak sa importanteng okasyon na ito. Pinwersa ng makasariling magkapatid si Cinderella na ipaghanda sila ng magagandang damit para sa sayawan. At dumating na ang takdang araw. Pagod na pagod si Cinderella at kailangan pa siyang gisingin ng mga munting kaibigan. Cinderella, gising! Gising! Kailangan mo din pumunta sa sayawan. Ngunit wala akong may susuot. Ang nag-iisa kong damit ay marumi. Pumikit ka lang, Cinderella. Meron kaming sorpresa para sa'yo. Dinala ng mga munting kaibigan si Cinderella sa gitna ng silid. Itinaas ng munting kalapati ang tabing sa pader gamit ang tuka. Tada! Di ako makapaniwala. Isang bestida. Ang ganda! Isinuot ni Cinderella ang bago niyang damit. Inayos ang buhok at bumaba na sa sala. Ngunit nang makita siya ng mapag-imbot na magkapatid, nagwala ang mga ito sa selos. Hindi hahayaan ni Lady Puffy na makapunta si Cinderella sa palasyo. Gayong nakita niya na di hamak mas maganda si Cinderella sa kanyang mga anak. Kaya naghagis siya ng isang mangkok ng munggo sa dupungan at ipapapulot ito kay Cinderella. Kung makukuha mo ang lahat ng mga butil sa abo at may babalik sa mangkok sa loob ng 5 minuto, makakasama ka sa amin sa palasyo. Sa labis na kagustuhan ni Cinderella na makadalo sa sayawan, sinimulan niyang pulutin ang mga butil. Nang makita ng mga munting kaibigan ang kawawang kalagayan ni Cinderella, tumulong sila agad. Sa loob ng 5 minuto ay naibalik nila ang lahat ng butil sa mangkok. Nagmamadaling hinabol ni Cinderella si Lady Puffy na paalis na at pinakita niya ang mangkok na puno ng butil. Ganon pa man, ay wala talagang balak si Lady Puffy na isama si Cinderella, kaya idinahilan niya ang marungis na damit ng dalaga. Iniwan nila si Cinderella sa bahay at nagtungo na sa palasyo. Ang kawawang Cinderella, malungkot niyang tinungo ang hardin at doon siya umiyak. Sa ilalim ng puno ng hazelnut na itinanim ng kanyang ina, maraming taon na ang nakalipas. Maya-maya, nagsimulang gumalaw ang puno ng hazelnut at lumitaw ang isang magandang diwata. Ang pangalan ko ay Liabel. Narito ako upang tulungan ka. Huwag ka nang malungkot. Ikaw ay makakadalo rin sa engranding sayawan. Ngunit paano? Sa itsura kong ito? Ako ang bahala. Kailangan ko lang ng isang kalabasa. Yung ibang kailangan ko, nandito na. Bumalik si Cinderella na may daladalang kalabasa. Ikinumpas ni Liabel ang kanyang magic wand at ang kalabasa ay biglang naging isang magandang karwahe. Ang mga daga ay naging magagandang kabayo at ang kalapati ay naging bihis na kutsero. Di makapaniwala si Cinderella sa kanyang nasaksihan. Wow! Paano mo nagagawa yan, Liabel? Ikinumpas uli ng diwata ang magic wand at biglang nabihisan si Cinderella ng isang napakagandang asul na bestida.
Sa kanyang mga paa ay lumitaw ang kumikislap na kristal na sapatos. Mukha na akong prinsesa. Salamat, Liabel. Oras na para pumunta sa palasyo. Bilisan mo na. Bago umalis si Cinderella, ay nagbigay ng babala ang diwata. Huwag mong kakalimutan. Kailangan mong makabalik bago maghating gabi. Dahil kung hindi, mawawala ng bisa ang salamangka at lahat ay babalik sa dating anyo. Nakinig naman ng mabuti si Cinderella sa diwata at sa wakas ay tumungo na sa sayawan. Ang karwaheng hugis kalabasa ay huminto sa harap ng malaking palasyo. Taglay ang kahanga-hangang kagandahan, pumasok si Cinderella sa bulwagan. Lahat ng bisita ay napatingin kay Cinderella. Sino kaya ang napakagandang dalagang ito? Maski sina Lady Puffy at mga anak nito ay hindi nakikilala si Cinderella sa anyo ng magandang dalaga. Nilapitan ni Prinsipe Leo si Cinderella at umibig siya sa unang pagkasilay sa dalaga. Magandang binibini. Maaari ba kitang maisayaw? Tila nawiwili si Cinderella sa pakikipagsayaw sa gwapong prinsipe. Nalilimutan na niya ang tungkol sa oras. Tamang-tama, bago tumungtong ng 12:00 sa orasan, naalala niya ang babala ng diwata. Huwag mong kakalimutan. Kailangan mong makabalik bago maghating gabi. Dahil kung hindi, Agad na iniwan ni Cinderella ang prinsipe at tumakbo palabas ng palasyo. Saan ka pupunta? Hindi ko man lang alam pangalan mo. Patakbong bumaba si Cinderella sa hagdanan ng palasyo nang biglang nahubad ang isang kristal na sapatos. Ngunit wala nang oras para balikan pa niya ito. Mabilis siyang sumakay sa karwahe at lumisan. Hanapin ng may-ari ng naiwang sapatos. Kung kinakailangan ipasukat sa bawat dalaga sa buong bayan ang sapatos na ito. Pagtungtong nga ng 12:00, lahat ay bumalik sa dating kaanyuan. Umuwi na rin si Cinderella at sa silid niya sa atik, iniisip niya ang tungkol sa malahimalang gabi na nakasayaw niya si Prinsipe Leo at ramdam ng puso niya na umiibig na siya. Ngunit imposible na makilala siya ng prinsipe sa kanyang luma at madungis na pananamit. Lumipas ang panahon, nagpatayo ng isang malaking mansyon ang prinsipe sa gilid ng palasyo. Ito ay para sa pinakaiingatan niyang kristal na sapatos. Lahat ng dalaga sa bayan at mga karatig bayan ay bumibisita sa lugar na ito upang sukatin ang sapatos. Pati nga sina Lady Puffy at mga anak nito ay bibisita rin sa sikat na mansyon. Ngunit hindi nila isasama si Cinderella. Dito ka lang sa bahay. Imposible na sa iyo ang sapatos. Tama, magkakasya ang sapatos kung hindi kay Cassandra, syempre sa akin. Pero ako rin naman ay isang dalaga sa bayan na ito. May karapatan din ako na sukatin ng sapatos. Ngunit hindi man lang pinakinggan ni Lady Puffy si Cinderella. Bagkus ay kinulong pa niya ito sa loob ng bahay. At syempre, hindi kumasya ang kristal na sapatos sa paa ni Cassandra. At hindi rin kay Jezabel. Sige pa. Konti na lang. Kakasya yan. Kinagabihan, habang maliwanag ang ilaw sa mansyon, nakatakas si Cinderella sa tulong ni ng mozzarella at cheddar. Nakarating siya sa marilag na mansyon. At nilapitan niya ang kumikislap na kristal na sapatos. Sa aktong isusukat pa lang niya ang sapatos, pumasok naman si Prinsipe Leo sa silid. Tigil! Huwag kang gagalaw. Baka masira mo ang sapatos. Hindi po. Sa akin po talaga ang sapatos. Nagsasabi siya ng totoo. Siya si Cinderella.
Buong tapang na isinuot ni Cinderella ang sapatos sa harap ni Prinsipe Leo. At napagtanto ng prinsipe na sukat nga kay Cinderella ang sapatos. Ikaw? Nung gabi na yun, ikaw yung magandang dalaga na sinayaw ko nung gabi na yun. Maaari ko ba malaman ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay Cinderella. Maaari mo ba akong pakisalan, Cinderella? Masayang sinagot ng oo ni Cinderella ang pinakamamahal niyang prinsipe. Nagpakasal sila sa malaking kastilyo at habang buhay silang naging maligaya. Noong unang panahon, mayroong isang mabait na reyna na naninirahan sa isang kastilyo na napalilibutan ng mahiwagang kagubatan. Habang pinapanood ang niebe sa taglamig, ang reyna ay nangangarap ng gising. Naririnig niya ang mga bata na naglalaro sa snow sa labas. Binuksan niya ang bintana upang tanawin ang mga bata at hinangin ang paboritong pulang panyo ng reyna. Nahulog ito sa mismong tuktok ng snowman na itinatayo ng mga bata. Kumaway at nagpasalamat sila sa mabait na reyna. Sana ay magkaanak ako ng babae. May kutis na simputi ng snow at busilak ang puso. Lumipas ang mga buwan at nagkatotoo ang pangarap ng mabait na reyna. Ang hari at reyna ay nabiyayaan ng sanggol na babae, ang pinakamaganda sa mundo, at pinangalanan nila siyang Snow White. Ngunit ang kanilang kaligayahan ay di nagtagal. Nang si Snow White ay maliit na bata pa, namatay ang reyna at naging isang bituin sa kalangitan. Pagkalipas ng ilang taon, pinakasalan ng ama ni Snow White ang isang babaeng nagngangalang Hela. Namamangha ang hari sa kagandahan ng bagong reyna at sa gayon ay hindi niya napagtatanto ang kayabangan nito. Salamin na mahiwaga, sino ang pinakamaganda sa lahat? Ikaw, aking reyna. Ikaw ang pinakamaganda sa lupain. Wala nang mas gaganda pa sa akin. Sa pagdaan ng panahon, si Snow White ay lumaki at naging isang magandang binibini. Ang kanyang ama ay maglalakbay naman kasama ang kanyang mga sundalo at niyakap niya ang anak bago siya umalis. Huwag kang malungkot, Snow White. Babalik din ako. Isang araw, tinawag ng masamang loob na si Hela ang kanyang tagapagsilbi na si Dunkov. Alisin mo ang tabing ng salamin ko, Dunkov. Ngunit nang hatakin ni Dunkov ang sapin, tumakip ito sa kanyang sarili. Hay naku, lumabas ka na nga. Habang hinahangaan ng reyna ang sarili sa salamin, nagsambit siya ng, Salamin, salamin na mahiwaga, sino ang pinakamaganda sa lahat? Sa lupaing ito, aking reyna, hindi na ikaw kundi si Snow White ang pinakamaganda. Nagngingit-ngit sa galit si Hela. Walang sino man ang maaaring maging mas maganda kaysa sakin. Tila lumindol ang buong kastilyo sa kanyang galit. Nais niyang sirain ang kagandahan ni Snow White. Gumawa siya ng isang plano at inutusan ang mga ngaso ng kaharian na dalhin si Snow White sa kagubatan at patayin ito. Ibalik mo sa akin ang kanyang puso. Pinagkakatiwalaan ni Snow White ang mga ngaso ng kaharian, kaya't sumama siya rito. Habang daan, nakakita siya ng isang sugatan na ibon sa lupa. Pinulot niya ang ibon upang lapatan ng lunas ang pakpak nito. Sa likuran niya ay ang mga ngaso na palihim na kumuha ng palaso at inumang ito kay Snow White.
Ngunit nakita niya na ang dalaga ay may mabait na puso dahil sa pag-aalaga nito sa ibon. Napagpasyahan niyang mali ang patayin si Snow White. Snow White, napagutusan akong kitilin ang iyong buhay. Ngunit di ko kayang pumatay ng mabuting tao na tulad mo. Sino ang gustong pumatay sa akin? Si Reyna Hela. Tumakas ka na at magtago. Naisip ng mga ngaso na linlangin ang reyna. Manghuhuli siya ng isang baboy ramo at ang puso nito ang siyang dadalhin niya sa reyna. Sa gayon, iisipin ni Hela na patay na ang prinsesa. Sa tindi ng takot, tumakbo ang prinsesa sa madilim na kakahuyan. Di niya alintana ang matutulis na sanga at mga paniki sa gabi hanggang sa hindi na niya kaya pang tumakbo. Bumagsak siya sa tabi ng isang puno at nakatulog sa malamig at madilim na kagubatan. Nang marating ng mga ngaso ang kastilyo, dumiretso siya sa reyna. Natupad ko na ang iyong utos. Kinuha ni Reyna Hela ang kahon at sinuri ang puso. Napaniwala siya na patay na si Snow White at ang kanyang halakhak ay umalingaw-ngaw sa kastilyo. Nang sumikat ang araw, nagising si Snow White sa gitna ng kagubatan at doon sa harap niya ay isang cute na bahay. May magandang hardin at mababang bakod, maliliit na mga bintana, may doorbell at isang bilog na berdeng pintuan. Pinatunog niya ang bell, ngunit walang sumagot. At nang kakatok na siya, bumukas ang pinto. Sa loob, lahat ng kagamitan ay maliliit. Naani mo'y nasa loob siya ng isang laruang bahay. Maliliit na kaldero, maliliit na kutsara, at mga tasa. Nang matagpuan niya ang isang maliit na mangkok ng lugaw, sa gutom ay kinain niya ito. At nakatulog siya sa isang maliit na kama. Sa di kalayuan, ang mga minero na may-ari ng bahay ay pauwi na galing sa trabaho. Sa sandaling pumasok sila, alam nila na may mali, kaya tahimik silang nagmatsyag at nagbulungan. May kumain ng tinapay ko. May gumamit din ng plato ko. May natutulog sa kama ko. Ayan oh. Wow, ang gandang babae. Ay! Naku, ayan, saluin mo. Dali, aray, Oh. aray. Dali, aray, aray. Naku, mainit eh. Saluin mo. Ayan. Phew. Oo. Shh. Nagising siya. Nagtago siya sa kumot. Huwag ka matakot sa amin, Binibini. Kami ang 7 duwende. Ako si Ace, siya si Jolly, ito naman si Angry, ayan si Curious, si Silly, si Shy, at ito naman si Lazy. Ako si Snow White. Pasensya na po, pumasok ako sa bahay niyo. Isinalaysay ni Snow White ang lahat ng nangyari sa kanya. At nalungkot sila sa narinig na kwento. Kaya pumayag sila na manatili si Snow White sa kanilang maliit na bahay. Ngunit, sa isang kondisyon. Mahilig kami kumanta. Maganda ba ang tinig mo, prinsesa? Snow White is my name. I'm far away from the castle today. I stare at the sky and speak to my mother. She is now among the stars. I have found happiness in this forest. My little
faithful friends protect me here. Their tiny hearts are now full of hope. Good little hearts will win again. Samantala, sa ibayong lupain, mayroong isang gwapo na prinsipe. Ang pangalan niya ay Antoine. Mahilig siyang lumabas sa gabi at tumingin sa mga bituin na nagpapaalala sa kanya ng mga taong mahal niya. Isang gabi, nakita niya ang mukha ni Snow White sa kalangitan at nagkaroon siya ng pagnanais na hanapin ang dalaga. Isang diwata ang nagsabi na nasa panganib ang binibini at binigyan pa siya ng isang kwintas na may hugis puso. Kaya't sakay ng kanyang kabayo, naglakbay na si Prinsipe Antoine upang hanapin ang magandang mukha sa langit. Samantala, balik sa kastilyo, ang reyna na may masamang kalooban ay muling haharap sa mahiwagang salamin. Duncove! Alisin ang tabing ng salamin. Sumunod naman si Duncove, ngunit sumabit ang tabing sa salamin at muntik na itong matumba. Si Duncove ay kabado sa harap ng reyna, kaya lagi tuloy siyang pamali-mali. Siyang dahilan kung bakit patuloy na naiinis sa kanya ang reyna. Nang makalabas na si Duncove, nais marinig ni Reyna Hela mula sa mahiwagang salamin kung gaano siya kaganda. Salamin na mahiwaga, sino ang pinakamaganda sa lahat? Paumanhin, aking reyna, ngunit si Snow White ang pinakamaganda. Hindi! Akala ko ba patay na si Snow White? Buong gabi nagising ang reyna. Gumagawa ng masamang balak na patayin si Snow White. Nakaisip siya ng mahusay na paraan na ikubli ang sarili sa anyo ng isang maliit na kuneho. Kinaumagahan bago umalis ang mga duwende, isa-isa silang humalik kay Snow White sa pisngi at naglakad na papunta sa minahan. Prinsesa, huwag mong pagbubuksan ng mga estranghero ha. Delikado. Mukhang mapayapa naman. Kaya't nagdilig si Snow White ng mga bulaklak sa hardin. Napansin ng prinsesa ang isang maliit na kuneho na nakaupo sa hardin na tila nasaktan. Tumungo siya at kinuha ito at dinala sa loob ng bahay. Nilapatan niya ng lunas ang nasaktan na paa ng kuneho at hinayaan itong magpahinga sa kama. Kunwari ay natutulog pero sa sandaling lumabas ng silid ang prinsesa, dumilat ang kuneho at tumingin sa paligid. Tapos, ito ay tumalon-talon-talon at bumalik sa dating anyo ni Hela. Ito mismo ang pinaplano niya. Pinatakan niya ng lilang laso ng unan. Nang sa gayon ay kapag matutulog doon ang prinsesa, mamamatay siya sa lason. Napagod si Snow White sa maghapong paghahardin, kaya't pumasok na siya upang magpahinga. Mahihiga na sana siya sa una na may lason nang marinig ang mga duwende na nakauwi na. Sinalubong sila ng prinsesa sa pintuan at pagkatapos ng masarap na hapunan, sumayaw sila buong gabi. Sa pagod ay nakatulog si Snow White sa harap ng pugon. Mabuti na lang at naiwasan niyang matulog sa nakalalasong unan. Nang makabalik ang reyna sa kanyang kastilyo, inabutan niya si Duncove na nakatulog na sa pintuan. Sa pag-aakalang nagtagumpay siya, pinuntahan niya ang mahiwagang salamin. Salamin na mahiwaga, sino ang pinakamaganda sa lahat? Aking reyna, si Snow White na kasama ng 7 duwende ay mas maganda kaysa sayo. Hindi! Ako! Ang dapat na pinakamaganda! Ako! Gagawa uli ako ng plano na papatay kay Snow White. Makalipas ang ilang araw, habang sinusulsihan ni Snow White ang ilan sa mga lumang damit ng mga duwende, nakarinig siya ng katok sa pintuan. Kumatok ito ng 3 beses.
Sumilip si Snow White sa pintuan upang makita kung sino ito. At naroon ang isang matandang babae na may basket ng mansanas. Sino po sila? Ako ay tindera ng masasarap na mansanas. Nais mo bang tumikim ng isa? Nung una, natatakot si Snow White. Kaya lang, mahilig talaga siya sa pulang mansanas. Eto magandang ining, libreng patikim. Tinanggap ni Snow White ang mansanas na inabot ng matanda. At kumagat siya. Ang mansanas ay may lason. Natumbas siya sa lupa bago pa man makahingi ng tulong. Sa di kalayuan, nagpapahinga si Prinsipe Antoine sa lilim ng puno. Malayo na ang nalakbay niya upang hanapin ang magandang mukha na nakita niya sa kalangitan. Nang may natanaw siyang isang matandang babae na naglalakad. Kakausapin sana niya nang biglang nagbagong anyo ito at naging si Reyna Hela. Ang prinsipe at ang kabayo ay nagitla. Nagpasya tuloy siya na wag nang magtanong ng direksyon. Kinagabihan, pag-uwi ng mga duwende, nakita nila si Snow White nakahandusay at wala ng buhay. Labis silang nalungkot na parang nadurog ang mga puso nila sa libu-libong piraso. Gumawa sila ng isang magandang kristal na kabaong at pinalutang ito sa pinakamahabang ilog upang makita ng lahat ng tao ang kaniyang kagandahan. Sa may baybayin ng ilog, naglalakbay ang prinsipe at napansin niya ang kristal na kabaong sa bangka. Nakilala niya agad ang mukha ng babae. Nalungkot ang prinsipe. Binuksan niya ang takip ng kabaong. Kinuha sa bulsa ang kwintas na stardust at isinuot ito sa prinsesa. Paalam aking prinsesa, mag-ingning ka tulad ng isang bituin. Nasaan ka man? Pagdakay, gumalaw si Snow White. Ang kwintas na stardust ay nagbigay ng himala. Nabuhay si Snow White. Nang magising, namangha si Snow White sa gwapong prinsipe na nakatayo sa tabi niya, na nagligtas sa kanya. Nang sa wakas ay nakabalik sa kastilyo ni Snow White, ikinuwento niya at ni Prinsipe Antoine sa hari ang lahat-lahat. Nang malaman ng hari ang ginawa ni Reyna Hela kay Snow White, pinalayas niya ito sa kaharian. Ang mahiwagang salamin at lahat ng pag-aari ng reyna ay kinandado ng hari sa isang tagong silid sa kastilyo. Maraming buwan ang lumipas. Umibig sa isa't isa sina Snow White at ang prinsipe at nagkaroon ng magandang kasalan sa kastilyo. Siyempre, imbitado ang mga duwende sa pagdiriwang at namuhay sila ng maligaya magpakailanman. Maligayang bate! Congrats! Yay! Takbo! Takbo! Bilisan ang pagtakbo! Walang makakahuli sa akin dahil ako ang Gingerbread Man. Ang Gingerbread Man ay matagal nang tumatakbo hanggang sa dumating ang panahon ng taglamig. At ngayon ay Pasko na! Isang malaking kumikinang na Christmas tree ang nakatayo sa gitna ng lungsod. Ito ang paborito ko sa buong taon, ang Pasko. Habang tumatakbo ang Gingerbread Man sa mga regalo sa ilalim ng puno, may nakita siyang maliit na panaderya. Sa paglapit niya sa panaderya, natigilan siya dahil may gingerbread girl sa bintana, bagong hango sa pugon. At noon umibig ang Gingerbread Man sa gingerbread girl. Oh, napakagandang gingerbread girl. Oh, ang mga mata niya.
Ngunit may isang batang lalaki sa panaderya na gustong bilhin ng gingerbread girl. Hindi napigilan ng gingerbread man ang sarili, kaya tumakbo siya ulit. Ilalagay na sana ng panadero ang gingerbread girl sa supot para ibenta ito sa bata. Nang pumasok ang gingerbread man at dinampot ang pala ng panadero. Anong ginagawa mo? Bitiwan mo ko! Nang ihampas ng gingerbread man ang pala ng panadero sa mesa na puno ng harina, ang mga mukha ng panadero at bata ay natakpan ng harina at nabitawan ng panadero ang gingerbread girl. Nang sasaluhin ng batang lalaki ang gingerbread girl, buong lakas na tumalon ng gingerbread man. Nasalon niya ang gingerbread girl at tumalon sila sa ulo ng bata pababa sa lupa. At nagsimula silang tumakbo ng magkasama. Wow! Ang gingerbread! Tumakas ang gingerbread ko! Wow! Hindi nag-aksaya ng oras ang pala ng panadero. Hinabol niya sila. Huhulihin kita! Halika dito! Takbo! Takbo! Bilisan mong tumakbo, pala ng panadero. Pero hindi mo kami mahuhuli dahil kami ang mga gingerbread! Sa malamig na panahon na ito na nagniniebe, ang dalawang gingerbread ay tumatakbo at humahabol naman ang pala ng panadero. Napansin sila ng isang teddy bear na karga ng isang bata. Yum! Oh, ang sarap ng amoy ng gingerbread! Hintay! Gusto ko kayong tikman! Takbo! Takbo! Bilisan mong tumakbo, teddy bear! Sinusubukan ng pala ng panadero, pero hindi nyo kami mahuhuli dahil kami ang mga gingerbread! Habang hinahabol ng pala at teddy bear sina gingerbread man at gingerbread girl, isang snowman ang nakalanghap ng bango nila. Aha! Dalawang gingerbread. Siguradong masarap kayo. Hintay! Kakainin ko kayo! Takbo! Takbo! Bilisan mong tumakbo, snowman! Sinusubukan ng pala at teddy bear, pero hindi nyo kami mahuhuli dahil kami ang mga gingerbread! Ang mga gingerbread sa unahan, sunod ang pala, ang teddy bear, at ang snowman sa huli. Tumatakbo sila papunta sa Christmas tree. Sa sandaling iyon, nadaanan nila ang nagbebenta ng candy. Nang makita ng isa sa mga candy ang dalawang gingerbread na dumaan, nakihabol din siya. Mas gusto kong kainin yung gingerbread girl. Hintayin niyo ako! Nandito na ako! di takbo! Bilisan mong tumakbo, Candy Cane! Sinusubukan ng pala, teddy bear, at snowman. Pero hindi mo rin kami mahuhuli. Dahil kami ang mga gingerbread! Ang pala ng panadero, teddy bear, snowman, at candy cane. Hinahabol pa rin nila ang mga gingerbread. Ngunit sa sandaling iyon, isang malaking snowplow ang bumungad sa dalawang gingerbread. Naku! Isang snowplow! Ingat ka, gingerbread ko! Sa kapal ng niebe na kinukuha ng snowplow, nahagip ng pangsalok nito sina gingerbread man at gingerbread girl. Ang pala ng panadero, teddy bear, snowman at candy cane. Lahat sila ay nagulat nang biglang nawala ang dalawa. Isang maliwanag na bituin sa tuktok ng Christmas tree ang nakakita sa dalawang gingerbread na umahon mula sa niebe. Hoy! Hoy mga gingerbread! Sa tingin ko, kailangan nyo ako. Mainiligtas ko kayo kung gusto nyo. Pero paano kung kainin mo kami? Huwag kayong mag-alala. Busog ako ngayon. Mamaya na lang pag nagugutom na ako. Niyuko ng maliwanag na bituin ang tuktok ng Christmas tree upang abutin sila. Kaya sina gingerbread man at gingerbread girl ay kumapit sa mga bisig ng bituin. Ang taas naman at ang lamig dito. Brrr!
nakakita sila ng pala ng panadero, teddy bear, snowman at candy cane sa tuktok ng malaking Christmas tree. Sumuko na sila sa paghabol sa kanila. Hindi na natin maabot ang tuktok ng Christmas tree. Palamig na ng palamig ang panahon. Nanginginig na sa ginaw ang parehong gingerbread na nasa tuktok ng Christmas tree. Nilalamig na kayo, no? Pwede ko kayong painitan. Talaga? Pero paano? Dito sa loob ng bibig ko ay mainit. Ano? Hindi! Kakainin niya tayo! Kakainin na sana ng maningning na bituin ang dalawang gingerbread nang lumitaw si Santa at ang mga reindeer sa kalangitan. Santa? Santa! Sina Gingerbread Man at Gingerbread Girl ay tumalon sa sleigh ni Santa. Kahit na sinubukan silang abutin ng maliwanag na bituin, hindi niya sila nahuli. Tuwang-tuwa ang mga gingerbread na nakaligtas sila at nakasakay pa sa lumilipad na sleigh. Takbo! Takbo! Bilisan niyong tumakbo! Kahit ang pala, ang teddy bear, ang snowman, ang candy cane, at ang bituin, hindi kami mahuli. Dahil kami ang mga gingerbread! Ho, ho, ho! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Penny Bright was seated by my side. The horse was lean and lame, misfortune seemed as light